sitwasyon. Sa puntong ito kasama din po natin si Aling Lerma. Siya po ay isa sa mga residente na nagibahan po ng bahay. Aling Lerma, Yes. pakikwento nyo ho, paano bang nangyari at parang nagkagulatan daw yung mga residente at yung sheriff, yung demolition team? Okay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Actually, kahapon pa po ako nandito at wala ho talaga kaming tulog. Nagulat na lang kami kasi hindi namin inaakala na ganito talaga katinding demolish na mangyayari. Before kasi nagkaroon pa kami ng negotiation kay Congressman Erice at nagtanong ako sa kanya tungkol sa demolition na mangyayari at ang sabi niya, ang mga bahay na nakatirik sa kalsada ay magkakaroon ng relocation. So talagang ikinagulat namin bakit biglaan talagang lahatan ang ginawa niyang pag-demolish. Kaya hindi natin masisisi yung mga tao kung bakit nabigla sila kasi hindi talaga sila prepared. Unang-una, hindi kami in-inform ng barangay chairman namin na magkakaroon ng demolition sa araw na to. Hindi nga namin nakita ang mukha niya kahapon pa hanggang ngayon. Na sana sa ganitong pagkakataon, 'di ba, bilang ama siya ng aming komunidad, sana siya yung nagtatanggol sa amin. Kaso wala, hindi namin talaga makita. So paano na yan ngayon? Hindi prepared at hindi ganong kaligal ang demolition na nangyari. Walang relocation, walang financial assistance. So paano na yung mga constituent dito? Pasukan na sa Lunes, paano yung mga bata naka-enroll na? Paano sila mag-aaral? Wala nga silang matirahan ngayon kasi giba na ang bahay nila. Paano na lang yan pag umulan? Saan sila matutulog? Lalo na yung mga bata, may sanggol pa. Kaya pakiusap lang, kung ano man yung kaguluhan na nangyari mula kanilang umaga hanggang ngayon, aming mayor, mahal naming mayor, pakiayos naman po at sa aming kay Congressman Erice, pakiusap lang po, maawa po kayo sa mga mamamayan ng Barangay 86. Bigyan niyo po yung talagang karapatan nila. Kayo ho ba gano'ng katagal na nakatira dito? Actually, sir, 30 years na kami dito. 30? 30? Yes, yes. Pero ang mga mamamayan dito is 50 years nang naninirahan. So talagang ikinagulat namin kasi sa matagal na panahon na nandito kami, ngayon lang namin naranasan yung ganito. Pero ang sinasabi po nga ay pribado po yung property. Ano po masasabi niyo? Yes, sir. Pribado po itong property. Kaya lang sa sobrang tagal na po namin dito, na-expect nyo ba na may award sa iyo o may bibigay po sa inyo? Actually, sir, may mga history na po na talagang lumaban na po sa korte at 2 beses na pong nanalo ang lugar na to sa korte. Naalam naman po yan ng isa sa mga kagawad namin kung ano yung history na yan. Kaya talagang ikinagulat namin na biglaan na lang ganito yung nangyari sa amin. Opo, meron ho kayong daladalang listahan. Ano po itong listahan ng mga pangalan daladala? Okay. Yung mga listahan na to, actually namigay na yung barangay chairman namin ng sinasabi nilang financial assistance na 60,000. Na sa totoo lang, sa sobrang dami ng constituent dito, hindi nabigyan lahat. At sad to say, ang nabigyan lang, yung talagang malalapit lang sa puso nila. So paano naman yung mga ibang constituent dito na may mga anak, may mga pinag-aaral, wala nga silang pagkain ngayon paano na yun? Nabigyan po ba kayo ng assistance? Walang nabigay sa akin assistance, ultimo sa mga kapatid ko, sa iba pang mga naninirahan dito, wala talagang naibigay. Opo, yung pong mga nambato, ano po, yung mga nakita natin sa video kanina, kilala niyo po bang iba sa mga yan? Actually, hindi ko kilala yung mga nambato kasi sa sobrang dami ng tao dito at yung impact. Opo, yan po yung mga muka, yan po. Wala po kayo namumukhaan dyan sa mga yan? Medyo may problema kasi ako, nearsighted ako, kaya hindi ko sila mamukaan. Kaya sa totoo lang, sa nangyari kanina, hindi rin naman natin sila masisisi. Kasi unang-una, hindi kami in-inform ng barangay chairman namin na may demolition ngayon. Opo. So talagang ikinagulat namin. Opo. Tapos biglang darating yung more than 400 na mga kapulisan. So, talagang hindi kami prepared. Opo. Ngayon po, ano po ang plano ninyo? Hindi nyo nakikita si congressman, hindi nyo nakikita yung barangay. So paano po? Ano po ang plano ng kayo po na naririto sa may kalsada? So ang plano po namin, nandito na rin lang naman ako at na-interview nyo, mahal naming mayor at mahal naming Congressman Erice. Pakiusap lang po, tulungan nyo po ang mga mamamayan dito na nasasakupan nyo po para maiwasan po ang kaguluhan ito. Ibigay nyo po sa kanila yung karapatan po nila bilang mamamayan. Opo. Ano po specifically? Kasi ngayon, nasa linya na po si Mayor Oscar Malapitan at maririnig niya po kayo. Ano po yung specific po na kahilingan po ninyo? So ang kahilingan po ng mga mamamayan dito hanggat maaari, mahal
naming mayor, financial assistance po. At kung relocation po, pabahay. Ayun. Opo. At kung sakali po, pakiusap lang po kung maaari, pwede pong mapag-aralan po yung mga papeles na na-submit na po sa korte kasi hindi po ganun ka-satisfied yung mga mamamayan dito sa nangyaring demolition ngayon. Opo, maraming salamat po, Aling Okay, thank you very Lerma, much. sa pagkakataon. Si Aling Lerma Tulagan, isa po siya sa mga residente at sa